Secretary John Vic Remulla will now make a statement. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito ay tungkol kay Vitaly Zodorovetsky. Noong 26 ng Marso 2025, dumating siya bilang turista mula Densapar via Cebu Pacific Flight 5J280. Noong 2 ng Abril ay inisyohan ng mission order number 2025 against Vitaly Zodorovetsky, DOB, March 8, 1992, date of birth. Galing sa Bureau of Immigration Main Office. Ang mission order po ay nakalagay na recommended noong 2 ng Abril na may sinasabi na ang sinasabing si Vitaly ay may na-file na police blotter sa PNP Southern Police District ng isang security guard na doon nakabase sa BGC Taguig. Sa parehong araw ng alas 4:30, 4:35, ang Bureau po ay nakipag-coordinate sa CIDG para kunin si Vitaly in custody. Pagdating ng CIDG main office, kasama si Vitaly, dinala siya sa BI Intelligence Office para mag-conduct ng proper booking procedure and capturing of his mugshot. Pagkatapos nun, yung mga BI agents ay in-escort si Vitaly papunta sa Bureau of Immigration Warden's Facility para sa temporary safekeeping. Habang ando doon, ay kinundak ng inquest proceedings against him. Noong 3 ng Abril, ang BI Legal Division ay nag-conduct ng inquest proceedings laban kay Vitaly. Habang inquest, si Vitaly kasama ang kanyang abogado ay umano sa acts of harassment and disrupting public peace and safety. Sa parehong araw, ang BI Legal Division ay hinatulan si Vitaly as an undesirable alien. Ayon sa police blotter na tinalaga sa Fort Bonifacio Substation 1 noong Abril 1, security guard mapa stated na noong 31 ng Marso, Vitaly engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab him, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, mocking other security guards, and vlogging without a permit in BGC. Also, in Vitaly's latest video in BGC, nakita siyang sumasakay ng patrol motorcycle na walang abiso, tinakot at ininsulto ang isang kababaihan na Pilipina, nagnakaw ng ilang bagay katulad ng sombrero ng isang gwardiya, ang electric fan ng isang restaurant, at sumakay ng tricycle at ito'y inambalos sa isang kalye. Meron pang mga video na pinapakita na hinaharas ang isang Pinoy na instructor sa Boracay yata ito na minumura. Meron siyang pasnaya na magsabi ng fake reviews against a local business at tumalon sa isang gumagalaw na jeepney na napakadelikado. Okay, ito po ay importante sa amin dahil ang Pilipino po pag nabiyahe at napunta sa ibang bansa ay ginagalang ang kanilang batas. Ang Pilipino po bilang OFW ang most desired sa buong mundo. First one to be hired, last one to be fired. Ang Pilipino po pag nabiyahe ay bihirang-bihira kasuhan at ginagalang natin ng kanilang batas. Ngayon po may dumating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. Hinahamak ang ating mga batas. Pinapakita namin dito ngayon ng isang video na pinapakita kung ano ang ginawa ni Vitaly dito sa Pilipinas.
please. Everybody, we could all look at the screens and watch the videos that we have collated for you. Thank you. We are just experiencing some technical difficulties, but later again, may I just remind you that we can have questions given to the Secretary for only the agendas that we would be tackling today. Bago tayo magpatuloy, isasad ko rin na yung 5 acts na chinarge siya ay ipafile sa Taguig, di ba? Sa Taguig? Substation? Ipafile na. At habang doon siya ay under custody siya ng Bureau of Immigration as a non-desirable alien. Ngayon, mag-uusap pa ang Bureau of Immigration at CIDG ukol sa proseso nito. Pero sa akin paningin, at ito'y akin lamang, hindi ito'y batas sinasabi ko, ay doon muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa habang siya'y naghihintay na paglitis sa kanya rito. Hindi po namin siya ititiport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan, nakala na lang, kaya na lang napastangin ang mga Pilipino. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Okay, Papakita niya. we can play the video now. Thank you. Let's all be patient, guys. Thank you. Bilisan mo, napapahiya na ako dito. Okay, sige, habang hinihintay natin. Meron pa tayo isang kaso na tungkol sa mga 8 pulis na nahuli, na naghuli na noong Biyernes. Biyernes ba? Tama ba ako, General? Paki-report ang nangyari sa mga pulis natin. Ito po yung nangyari noong April 2, that was a Wednesday, kung saan ang mga DSOU operatives natin from the Eastern Police District ay nag-serve ng warrant of arrest against J. Lee alias Bossing doon sa isang exclusive na subdivision sa Las Piñas City. Ito po pagkatapos ng operasyon na inaakusa po sila nung Chinese na J. Lee na kanilang pinuli na ang mga operatiba ay kinuha nila yung pera at mga jewelries and other items na nagkakalaga ng more or less 72 million. Sa ngayon po, itong mga operatiba na to ay nakasuhan po natin, napa-inquest natin nung Sabado at sila ngayon ay temporarily detained sa Las Piñas City Police Station detention facility.
Yung administrative case po naman nila ay atin pong napasa na sa regional headquarters. Ano tayo sa video? Dali. Oh, yan. May volume yan. Yeah. Video starting. Thank you. Volume. Ayan, nakita nyo. Ginawa nyo ng motor. Hindi ko ginawa nyo dito. Yan ang pag-aresto sa kanya. Following viral videos showing interactions deemed inappropriate by many Filipinos in Bonifacio, that it gives a respecting local laws is a fundamental part of being a responsible citizen. Recently, a Russian blogger made headlines. Watching Dorez always fills me with inspiration. Don't like my savings. Inappropriate by many Filipinos in Bonifacio, that it gives a respecting local laws is a fundamental part of being a responsible citizen. Recently, a Russian blogger made headlines after his actions raised concerns among the public. Vitaly Zverevetsky, 33 years old, was taken into custody by the Bureau of Immigration following viral videos showing interruptions deemed inappropriate by many Filipinos in Bonifacio, Global City. Authorities in coordination with the PNP and CIDG acted swiftly to address the matter, reinforcing the government's commitment to public safety and community well-being. While the Philippines remains a welcoming country, immigration officials emphasize that all visitors are expected to observe and respect local customs and laws. Zverevetsky is now undergoing legal proceedings, with deportation measures being considered. This serves as a reminder that responsible conduct is essential wherever you are in the world. Have you seen the other side? Fake media. Ayan, nakita nyo ang mga ilan sa mga ehemplo ng panggabago na ginagawa ni Vitaly. Si Vitaly, habang nasa likod ko, ay binibulong pa na sinasabi niya ay fake news director. Yeah. I'm trying to give you money, but alright. Trying to be nicer. You.
ugali ni Vitali na pinakita sa ating mga kapwa Pilipino. Gusto rin din namin isahan na wala pong pang-aapi na gagawin sa kanya. Ilalagay po siya sa regular detention facility ng Bureau of Immigration. Idadaan po sa tamang proseso ang pag-inquest at pag-charge sa kanya. At kung ano ang kinakain ng regular na inmate, ay siya rin kakainin. In other words, no reasonable consideration na may sipapos at ang hustisya ay nabigay sa ating mga kapwa Pilipino. Habang nakaupo ko rito, ang subject natin sa likod ay nagyayabang pa na sinasabi na fake news daw ang kanyang ating pinapakita. Siguro, hindi na ako para mag-litis kung ano talaga yan. Bahala na siya magpaliwanag sa mga nagabasa sa kanya at bahala na siya paliwanag sa mga host kung ano talaga ang pinagagawa niya. Kaya pakita na natin na dito sa Pilipinas, may due process at kung sino ka man, dayuhan ka man, na dito bilang bisita, kailangan mo pa rin galangin ang batas ng Pilipinas. Baka may katanungan po. Let me call on first Mr. Alan from GMA DZBB. And may I remind our media practitioners here that only 2 questions each so that we can give everybody a chance to ask. Thank you. Okay. Secretary Alan Gatos po from GMA DZBB. Pwede ho bang pakiulit kung ano-ano lahat yung mga kaso na isasampa po laban dito sa Russian blogger matapos ho siyang maaresto at mamaya na naman pala. Marami siyang, basahin ko yung spot report. Vitali engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab the security guard, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, blocking other security guards, and blocking a permit without a permit in DGC. Maliban pa doon, meron siyang harassment ng mga nakita niyo yung madandang babae. Meron pang isang resort sa Boracay na habang nagtuturo ng windsurfing ang isang instructor ay pinagtawanan niya at pinagmumura niya pagkatapos para lang ipahiya sa sariling bayan. Ayun ang ilan sa 5 na mga charges na ipapahil laban sa kanya. It seems, Secretary, na yung mga video na pinakita ay ginagamit niya para dun sa kanyang blog at para for content. May babala ho ba kayo sa iba pang mga dayuhan na ganito yung mga ginagamit na katatawanan yung mga Pilipino para sa kanilang content at pagkakitaan? Kaya nga dito tayo ngayon para isang babala sa lahat. Hindi lang Pilipino, hindi lang dayuhan. Ang tao ay ginagalang. Hindi natin ginagamit yan na pagtawanan para pagkakitaan. Ang nangyayari dito kay Vitali ay magbablog siya ng kabastusan, magbablog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakitaan niya. Ayun ang pinakamasakit yan. Niloloko tayo para pagkakitaan gamit ang social media. Ngayon, babalato sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin, huhulihin namin kayo. Hindi kami papayag na basusin nyo ang mga Pilipino at lalong-lalo na walang exempted sa batas dito sa Pilipinas. Okay. Next would be Mr. Val from DZRH. Secretary Val Gonzales po, DZRH. Paano ho yung magiging proseso bago po siya maipa-deport? Kasi usually, ang ginagawa lamang ho previously, not on the same case, pero pagka meron ho mga dayuhan na undesirable, ang ginagawa lang ho, pinalalabas na ho siya ng bansa. Meron pa nga yatang iba, ang gobyerno na ho yung nagbibigay pa ng pamasahe para sa proseso ng deportation niya. By this time, paano po yung mangyayari? May kaso siya rito, tatapusin ho lahat yun. Then, follow-up question, how long will this take po? Hindi ko malalaman yan. Pero tatapusin namin siya. Under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien and a flight risk. So, para lang matapos na. Para na may ehemplo tayo sa ating mga kababayan. Pakita naman natin na mananaig ang batas laban sa mga dayuhan dito.
napakita natin na mga katulad ng tao na katulad ng Vitali, ay kailangan pagbayaran ng ginagawa nila dito. Kaya sisiguraduhin ko na tatapusin natin to, lilitis natin to, at hanggang walang verdict laban sa kanya, ay hindi siya mag-deport. Dito lang siya sa Pilipinas. Okay. Then my next question. May babala na ho kayong sinabi ho kanina tungkol dun sa mga foreign vloggers. Ito rin ho ba yung magiging panuntunan na dun sa mga local vloggers na dahil ho dun sa content nila, medyo sumusobra na rin ho sila, mga local vloggers, sumusobra na rin ho, inihahatid na sa kahihiyan ho yung ibang mga tao na nilalagay nila sa kanilang Well, marami ng kaso katulad si Professor Shelo ay nag-file na laban sa mga vloggers na ang content nila ay slanderous. Ayun ay bagay na sa ibang panahon natin pag-uusapan. Pero babala na rito, people have to take responsibility for the content they create. It is not a license to shame or to hurt or to besmirch anyone. A vlog, ang social media, ay may kaakibat na responsibilidad kasama sa kanilang pag-post. So, babala na rin sa lahat. Kung gusto nyo pagkakitaan ng katarantaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran natin. Before we give our next question, may I just remind Mr. Vitali to respect the Secretary while he is speaking and not say anything or gesture anything that is out of the ordinary. Thank you so much. So may we call on Mr. Rambo from DZXL. Rambo na Vice Chair, Secretary. Napapansin ko habang kayo'y nagsasalita kanina pa, itong kulukoy nito, iba yung ugali. Na-background check niyo ba, Secretary? Kung ito ba'y may diferensya sa pag-iisip, meron ba itong isang kinaaniban, may binabanggit siya kanina, Secretary, paparazzi, meron ba siyang ginagayahan o ano bang motive? Kasi parang kakaiba niyang ugali, pagkakaugali, Secretary. Ito nyo na lang habang sa likod ako, minumura ako di ba? So, hindi ko masasabi kung ano nasa isip niya. Pero may mga reports na sa ibang bansa ay personal non grata na siya sa mga kalokohan na gato rin ginagawa. Ito yung bagong kultura ng internet. Ito yung bagong kultura ng social media. Gagawa ng content para kumita. At tumatawid sila ng linya ng decency and propriety. Ngayon, nakita nyo naman, sa akin yung nakakita, na pati matandang babae, hinaharas niya. Meron pa siyang ako na tricycle. Meron siyang pag-agaw. Meron pa siyang mga, yung nagtuturo ng surfboard, inumura niya. Hindi pwede gano'n. Tama na yan. Magwag dito sa Pilipinas. So sa tingin niyo, for the sake of content lang talaga, maiba yung content niya dahil yung iba mayroong content na pagkain, yung iba-ibang klase. Sa niya kakaiba talagang pananakit. Wala siyang background na may diferensya sa pag-iisip itong kulukoy nito sa likod niyo. Pero ang tawag dyan, kupal content. Kupal content. Kupal content. Pinapakita niya pagkakupal niya para magkakitaan. Thank you very much. Now we go on to Jessie of ABS-CBN News. Thank you. Good morning, Secretary. Jess Cruzal from ABS-CBN News. May I ask if Mr. Vitali is allowed to speak? No, not today. Only in the formal inquest. All right. Okay. But dun po sa video niya, hindi lang siya yung nandun, may mga kasama pa siya. I think the cameraman is a Filipino. Hahanapin pa namin yun. Yeah. What's the plan of the government for that? Tactical interrogation pa siya para makuha namin yung identity ng mga cameraman niya. At pati siya, natingin ko ay Pilipino naman, ay kasama dito sa charge. Dahil enabling siya in the commission of a crime. So hahanapin pa namin. So next, Secretary, siguro kanina nabanggit niyo na yung babala, warning, paalala, reminder sa mga vloggers. Meron mo ba kayong plano to at least suggest to our lawmakers na gumawa ng specific law na magta-tighten or magiging more strict when it comes to these vloggers, foreign or local vloggers? Dapat yan na cyber libel crime natin ay modified pa. Nasuggest namin sa mga lawmakers to na susunod na kongreso kung pwedeng ihigpitan pa nila ang batas laban dito
at hindi liberal masyadong, hindi conservative masyadong interpretation. Dapat to kumparitang at the expense of others, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity, ay pinagkakitaan nila, ay dapat pangagutan naman nila. Okay, let us now go to Can Conor of TV5. Sorry if I mispronounce your name wrong, dear. Sorry, Carl Cater po TV5. Doon po muna kay Vitali. Meron po ba siyang history na parang, kumbaga pang ilang bansa na po ba na ginagawa itong mga ganitong content? Eh bakit po kaya natotolerate na ulit-ulit? Or tinarget niya ba talaga yung Philippines? Ang balita namin meron, pero hindi pa namin nakita yung buong archive niya. Pero ang balita namin meron, pero hindi pa confirmed yun. Pero dito, nakuha ko yung complaint ng alas 10 ng umaga. By 1 p.m. yata, or something yan. In 3 hours, nahuli kagad siya ni General Torre ng CIDG. At nahuli siya sa Conrad Hotel. Doon nakatira sa napakamahal na hotel. Kung saan magkano yun, siguro mga 20,000 a night ang bayad niya. So lahat yan, paano mo babayaran yan? Diba? Kung di mo pinagkakitaan ang kahihiyan ng Pilipino. Ayun ang pinakamasakit yan. Doon naman po sa 8 na cops po, yung sa EPD. Yes, go ahead. Is it okay, Secretary? Later, meron na po bang update dun sa pang-Siyam na hinahanap pa po yata at large pa rin? Ma'am, at present, at large pa rin po yung team leader ng District Special Operation Group. At large pa rin, si Major Emerson Villas, at large pa rin siya, and patuloy pa rin natin pinaghahanap, ma'am. Yes, actually hindi siya kasama doon sa actual operation. That's why what we did was we immediately arrested those who were involved doon sa operation na yon. But si Major Cubillas, yung team leader, wala talaga siya doon. Immediately he went on AWOL. That's why we're still looking for him, and appropriate charges will be charged against him. Thank you po. Thank you so much. Now we go on Andrea from Billionario. No questions? Okay na lahat? Okay, Sec, just a few more. Third, Malonzo from Sunstar. No questions? Sir, good morning. Sir, nakikita ba natin na itong, dahil yung mga, doon po ako sa 8 cops na involved dun sa robbery incident, nakikita ba natin na ito ay sindikato na ba silang maituturing? Kasi nagkaroon na sila ng kaso before. Bakit ngayon nakabalik sila sa serbisyo o nasa serbisyo pa sila? Bakit nasa serbisyo pa sila? And nabuo ulit sila para lang gumawa ng isa pang ganitong illegal. So, sindikato ba, sir? Nakikita na ba natin na sindikato sila? Hindi siguro natin masabi agad ba na sindikato because during the background investigation, although may mga iba-iba sila mga cases, pero wala pang actually only from the 8 suspect, ma'am, actually there are only 4 na may talagang admin case and wala pang finality yung kanilang mga cases, sir. Matagal na sila magkakilala, sir? O naman nagkasama-sama na sila before? Before, they were assigned, yung iba, ma'am, assigned sa Mandaluyong City Police Station. Magkakasama sila, sir? Silang 8? Yes. Not necessarily the 8, ma'am. 4 lang yung magkakasama doon, ma'am. Okay, thank you very much. Miss Leah Ilagan from UNTV. Morning, sir. Sir, nakita na ba natin kung sino talaga yung nagputos dito sa 8 pulis na isagawa yung operasyon? Sino ang pumirma ng kanilang operation? Yes, ma'am. Actually, yung nangyari po ito nung 3:30 ng April 2, ano? So, immediately, nung yung sinubmit nilang report sa atin, they served a warrant of arrest against Mr. Gili, the Chinese national. And based from that report, nakita rin natin na yung nag-serve sila ng warrant of arrest for violation of illegal possession of firearms. And doon sa report nila, medyo kaduda-duda na, sir, dahil nakalagay doon, allegedly, they were bribed. Nagbibigay, nag-offer yung Chinese ng 14 million. Where in fact, yung warrant of arrest na sinerve nila, available lang 200,000. So based from there,
we immediately directed the Eastern Police District to conduct investigation. And immediately they were placed on restricted custody. Dinisarmahan natin agad yan. And nakita natin na maraming violation. And one is, wala silang body-worn camera, which is very, very required talaga ng korte yun. Yung kanilang pre-coordination, hindi rin maayos. Yung pre-operations clearance was only signed by the team leader, yung DSOU, Major Cuballes. So doon pa lang lumalabas na siya lang yung pumirma ng pre-operations clearance, where in fact it should be signed by the Deputy District Director of Operations of the Eastern Police District. So doon pala makikita natin marami ng violation. And worst thing na nangyari, yung hinuli nila, hindi pa yun yung totoong Mr. Gili. So there was already mistaken identity. Because the original Mr. Gili was already arrested by CIDG on March 9, 2023 for the same violation. Sir, sa nangyaring to, pinasuhan nyo na yung 8, may isa pang hinahanap yung team leader. Kumbinsido ba ang Philippine National Police na talagang pagnanakaw lang ang pakay nitong mga pulis na ito? Naniniwala po kami na pagnanakaw talaga yun. Dahil yung snare bilang warrant, guys lang talaga yun, disguise lang yun para ma-justify yung presence nila. Pero pag titignan natin, the ultimate motive is pagnanakaw po talaga. Sir, na-interview namin yung family nung hinuli nila at may mga nawawalang mga mamahaling relo gaya ng Audemars, Rolex, may gold bar. Sinabi nung pagka na gusto daw po nilang maisole. May hinahanap pa po ba tayo na putling pinaglagyan? Pulis na ito, may nabanggit ba sila sir na willing nilang isole itong mga pera at mga mamahaling alahas? Actually po, during the investigation, ma'am, they are ma'am about it. Actually, para-pareho lang yung statement sinasabi nila, but on the part of NCRPO and the Eastern Police District, tuloy-tuloy pa rin po yung effort natin para ma-recover natin lahat na alleged na nawawala ng mga items and pera, ma'am. The last question now would now be coming from Ms. Kim of A27. Okay, unahin ko muna natin si Ms. Kim and then we could ask for the last question. Thank you, ma'am. Kim, sir, from A to Z, Channel 11. So, sir, sa ngayon, sir, yung ating, ano ngayon, sir, sino ngayon, sir, tumatayo? Bakit, sir, nasibak din yung ating District Director ng Eastern Police District? Ano po ba yung kinalaman po? Or ano po ba ito? Command responsibility? At ano pa, sir, yung ginagawa po? Lahat po ba ng DSOU as in nasibak lahat? At even though the personnel of EPD, walang any connections to them? Other personnel, sir, na madadamay po. Thank you, sir. Okay, yes, sir. Actually, sa mga ganitong pagkakataon, it is actually an SOP sa PNP to relieve the commander administratively to while the investigation is ongoing. I'd like to inform everybody that based from the directive of our regional director, the whole DSOU of EPD was already dissolved. Nirelieve po natin lahat yun, and they are being accounted every day, tinitingnan natin. And yun po, na-dissolve lahat yun. And yung kay General Tulliao naman, administrative relief po yun. Because remember, we already filed the criminal cases, but on the part of the administrative cases, tinitingnan po natin, sir, kung hanggang saan yung liability ng ating mga commanders on the ground. Okay, one more question from GMA 7. Belia Cariaso, sir, from the Philippine Star. Okay, Philippine Star. Secretary, although 8 police lang itong involved, pero siyempre ang latay nito sa entire PNP and even the DILG. So ano yung efforts na ginagawa nyo para masigurado na magiging yung mga police magiging responsable at yung kanilang tungkulin ang gagawin nila? And kahit we know na kauupo nyo lang, so masasabi ba natin na generally ay hindi ganito yung pagtingin niyo sa kapulisan? Salamat po. 99% ng 226,000 personnel ng PNP ay mababait na tao. Sila'y tapat sa tungkulin, sila'y nanilbihan ng mahusay. Pero so 1% na yan, katulad ng 29 na pinakulong namin noong January dahil sa drugs, katulad dito, ay makikita natin na kahit saan naman, kahit na ang PNP, hindi siya perfectong organization. Meron laging mga
lihis sa mga katungkulan at araw-araw hinahanap namin sila at unti-unti namin kinukuha. Ito ay gumagawa kami ng moral hazard sa lahat ng mga nasa serbisyo. Na pag ganito gagawin nyo, walang pakiusap, walang padrino, walang boss, walang pinagsilbihan dati, walang pakiusap, walang suhol, lahat kayo magkakakaso. The last secretary from GMA7. Sec, Ian Cruz po ng GMA. Sec, going back kay Vitali, if ever sir, yung binanggit niyong 5 cases niya, paano po pag nakapinayagan siya mag-bail, paano po natin i-monitor yung kanyang activities? Sa ngayon, under restricted custody siya ng Bureau of Immigration. So, under legal custody siya ng PNP dahil sa kaso, pero under restricted custody ng Bureau of Immigration. So, habang walang hearing, ay doon lang siya muna kasama ang Bureau of Immigration as an undesirable alien. So, kahit legally, pwede siyang mag-bail, nasa custody siya? Yes, may batas kasi ang Bureau of Immigration na pwede sila mag-hold na kahit sinong undesirable alien. Okay. If the Secretary has closing statements, one more question, Secretary, if you would allow. Okay, last one. Wala kaming information sa ganung lugar. Ito tingin ko, mga rogue cops lang talaga na sila nag-uusap kung anong gagawin. Wala pa. I-elevate pa lang sa NAPOCOM yan. Pero we have a backlog of 1,300 cases from 2016. We are solving 30 cases a month. So parang 1 a day. So, ipoprocess namin ito. Matatapos namin yan before 2028 ay naubos namin ang backlog ng buong NAPOCOM. Pero ito, imamadali namin ito kasi of particular importance. Okay? So, the Secretary, if you have some closing statements to give Yes, out. maraming salamat sa inyong pagdalo dito. Gusto na namin pakita sa lahat na parehas ang batas dito sa Pilipinas. Sa katagal-tagalan ng panahon ay meron tayong tinitignan na pagdayuhan ng andyan ay nakatingala tayo na kahit binabastos tayo ay tinatanggap lang. Kung nakita niyo yung mga security guard, kung nakita niyo yung mga katandaan, pag hinaharas sila ng dayuhan, parang ngiti-ngiti lang sila, parang wala silang magawa. Ito yung mensahe na kahit sino pa man sila ay may batas na nasa likod nila. Andyan dyan ang ating mga pulis, andyan dyan ang Bureau of Immigration. Kahit sino ka man ay may pagbabayaran ka, basta lumihis ka sa batas. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat. Thank you.